Na-experience mo na ba yung parang wala kang kontrol sa emosyon mo? Yung parang kahit anong nangyayari sa paligid mo, kaya nitong baguhin agad ang pakiramdam mo. Minsan masaya ka ngayon, tapos bigla kang madadapa sa lungkot o galit dahil lang sa isang maliit na bagay. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na lakas, kailangan mong maintindihan ito. Hindi mo makokontrol ang mundo sa labas, pero kaya mong kontrolin ang isip mo. Doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Doon mo makikita kung paano hindi ka basta-basta matitinag. Kapag na-realize mo na ikaw pala ang may hawak ng emosyon mo, doon ka makakahanap ng tibay na kaya mong harapin ang gulo ng buhay. Kahit anong bagyo o problema ang dumating, hindi ka basta-basta matatangay dahil hawak mo ang timon ng sarili mong isip. Siguro maiisip mo, posible bang kontrolin talaga ang emosyon? Oo, kaya mong gawin, pero hindi ito palaging madali. Kaya ngayong video, ipapakita ko sa iyo kung paano makontrol ang emosyon mo sa paraan na diretsahan, walang paligoy-ligoy at minsan masakit pakinggan. Control what you can, ignore the rest. May mga bagay sa buhay na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga makokontrol. Halimbawa, plano mong maghanda ng malaking event sa labas, tapos biglang umulan. Kahit anong dasal o galit ang gawin mo, hindi mo kayang pigilan ang ulan. Pero may choice ka kung paano ka magre-react. Pwede mong hayaan na sirain ng ulan ang buong araw mo. O pwede mong ilipat ang event sa loob. O mas masaya pa, sabayan na lang ang ulan at gawing parte ng karanasan. Nasa iyo kung paano ito babaliktarin. Ganito ang prinsipyo sa lahat ng sitwasyon. Kapag may nangyaring hindi maganda, tanungin mo ang sarili mo, kaya ko bang kontrolin ito? Kung oo, gumawa ng aksyon. Kung hindi, tanggapin na lang at huwag sayangin ang enerhiya sa bagay na wala ka namang laban. Kapag tinigil mong kontrolin ang mga bagay na wala sa kamay mo, mas gaganang pakiramdam ng buhay. Kasi imbes na ubusin mo ang oras at lakas sa labas, nakafocus ka sa mga kaya mong baguhin. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan at lakas ng loob. Pause before you react. Sa panahon ngayon, parang normal na kailangan lagi tayong sumagot agad sa lahat. May nag-text, kailangan reply agad. May nag-comment, kailangan sagutin ka agad. Pero ang totoo, kapag palaging mabilis ang reaksyon mo, madalas doon pumapasok ang pagsisisi. Isipin mo na may nagpadala sa'yo ng message na nakakainit ng ulo. Ang unang instinct mo ay mag-reply agad ng galit o masakit na salita. Pero kapag huminto ka sandali, huminga ng malalim, at nag-isip, mapapansin mong hindi naman sulit ang drama. Ang pag-pause bago mag-react ay hindi ibig sabihin na pinipigil mo ang emosyon mo. Ibig sabihin lang nun na binibigyan mo ng oras ang sarili mo para mag-isip kung tama ba na sumagot agad. Doon mo na isasalba ang sarili mo sa gulo na wala naman talagang halaga. Kapag natutunan mong huminto muna bago sumagot, mas kontrolado mo ang emosyon mo kesa sila ang kumokontrol sa'yo. Dito nagkakaroon ng malaking kaibahan ng taong nagre-react lang kumpara sa taong marunong mag-respond ng may isip at may direksyon. Reflection versus reaction. Hindi ibig sabihin na kailangan mong pigilan ang emosyon mo. Ang mahalaga ay maintindihan mo ito. Kapag naramdaman mong nagagalit ka, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit. Totoo bang tungkol lang ito sa sinabi sa'yo o baka may mas malalim na dahilan? Kapag hindi ka nag-reflect, mabilis kang magre-react ng hindi mo naiisip. Doon nagsisimula ang mga away na hindi naman kailangan. Pero kung titigil ka saglit at susuriin kung saan galing ang emosyon mo, mas maiintindihan mo ang sarili mo at ang sitwasyon. Malaki ang kaibahan ng reaction sa response. Ang reaction ay mabilis, madalas dala ng emosyon. Ang response ay pinag-iisipan, mas malinaw at mas may direksyon. Kapag natutunan mong mag-respond kaysa mag-react, mas nagiging maayos ang lahat ng usapan. Kung mapapansin mo, halos lahat ng matagumpay na tao o leader marunong dito. Hindi sila basta-basta nagsasalita o kumikilos ng padalos-dalos. Pinag-iisipan muna nila bago kumilos at kaya nila nakukuha ang respeto at tiwala ng mga tao sa paligid nila. Practice dispassion. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng emosyon tinatapon sa'yo ng buhay. Minsan masaya ka, tapos bigla kang maiinis, o maya-maya lungkot naman, parang roller coaster na walang tigil. Pero pwede mong matutunan na manatiling kalmado kahit anong dumating. Ang dispassion ay hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Ang totoo, mararamdaman mo pa rin lahat. Pero hindi mo hinahayaan na ang emosyon ang magdidikta ng kilos at desisyon mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng manibela ng sarili mong buhay. Isipin mo nanonood ka ng pelikula, habang pinapanood mo, nadadala ka sa eksena, natatawa ka o naiiyak. Pero sa loob-loob mo alam mong pelikula lang iyon. Ikaw ay nanonood lang, hindi ikaw mismo ang nasa sitwasyon. Ganun din ang dapat sa emosyon.
Kapag natutunan mong mag-step back at tignan ang sitwasyon na parang isang observer, mas nagiging malinaw ang lahat. Hindi ka na basta-basta nadadala ng drama sa paligid mo. Ang resulta, mas maayos ang desisyon mo at mas balanse ang pakiramdam mo. Will this matter in 2 years? Kapag may nangyaring masama o nakakainis, automatic na parang ang bigat-bigat agad. Isang insulto, maliit na problema sa trabaho, o simpleng argumento, bigla na lang sumisira ng mood mo. Pero ang tanong, magiging mahalaga pa ba ito paglipas ng 2 taon? Kung tutuusin, karamihan ng bagay na ikinaiinis natin ngayon, malilimutan din natin balang araw. Yung comment ng ibang tao, hindi mo na maaalala. Yung tampuhan nyo ng kaibigan, malamang maayos din yan. Hindi lahat ng problema worth ng oras at stress. Kaya tuwing nararamdaman mong nadadala ka na ng galit o lungkot, itanong mo sa sarili mo, may epekto pa ba ito sa 2 taon? Kung ang sagot ay hindi, huwag mo nang hayaan na kainin nito ang lakas mo. Mas mabuti pang ibuhos iyon sa mga mas mahalaga. Kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na pansamantala lang, mas lumuluwag ang isip at puso mo. Mas nagkakaroon ka ng focus sa mga bagay na talagang may halaga tulad ng relasyon, personal na paglago, at mga karanasang magtatagal sa buhay mo. Practice gratitude. Minsan puro kulang ang nakikita natin sa buhay. Laging may bagay na hinahanap, laging may gusto pang makuha. Pero kapag ganito ka palagi, hinding-hindi ka makukontento. Ang sikreto para gumaan ang loob mo ay simpleng bagay lang, pasasalamat. Kapag natutunan mong mag-focus sa mga meron ka na ngayon, mas nagiging maganang pakiramdam. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mangangarap o magsisikap. Ang ibig sabihin lang ay hindi mo pinapabayaan na kainin ka ng kakulangan at inggit. Pasasalamat ang nagbabalik ng focus mo mula sa mga wala ka, papunta sa mga hawak mo na. Pamilya, kalusugan, mga kaibigan, at kahit mga maliliit na bagay na minsan hindi na natin napapansin. Dito mo mararamdaman na hindi ka palabitin sa buhay. Kapag pinapractice mo ang gratitude araw-araw, mas nagiging grounded ka. Naiiwasan mong habulin lang palagi ang susunod na bagay. Sa halip, natututo kang pahalagahan ng kasalukuyan, at dito nagsisimula ang totoong kasiyahan at kapayapaan ng isip. Healthy emotional management. Kapag hindi mo alam paano i-handle ang emosyon mo, madali kang mapunta sa maling paraan. Minsan pinipili ng iba na itago lang ang nararamdaman o gumamit ng bisyo para makalimot. Oo, mabilis na solusyon pero sa huli mas malaki ang problema na dinadala. Mas mabuting humanap ng simpleng paraan para ma-release ang bigat ng loob. Pwede kang maglakad sa labas, maghinga ng malalim, o magkwento sa taong pinagkakatiwalaan mo. Ang mga simpleng bagay na ito ay nakakatulong para gumaan ang pakiramdam. Ang goal ay hindi mawala agad ang emosyon kundi mas maintindihan kung saan ito galing. Kapag natutunan mong kilalanin ang ugat ng nararamdaman mo, mas madali mo na rin makokontrol kung paano ka magre-react. Awareness pa lang malaking hakbang na yon. Sa bawat practice mo ng healthy emotional management, mas nagiging natural na sa iyo ang pag-handle ng emosyon. Hindi ito biglaan, pero habang tumatagal mas nagiging madali. Doon mo marirealize na kaya mong hawakan ang sarili mong isip at damdamin. Balance emotions. Minsan iniisip natin na dapat lagi tayong masaya. Para bang kapag nalulungkot o nagagalit tayo, may mali na agad. Pero ang totoo, walang masama sa kahit anong emosyon. Ang mahalaga ay kung paano mo sila hinahawakan at kung paano ka natututo mula dito. Ang emosyon ay hindi laging good o bad. Minsan depende lang kung paano mo gagamitin. Halimbawa, ang lungkot ay nakakatulong para makisimpatya sa iba. Ang galit naman, normal lang maramdaman. Ang problema lang ay kapag hinayaan mong lamunin ka nito. Kapag masyado mong pinipilit ang sarili mo na laging masaya, mas lalo kang nadidismaya. Kasi kapag nalulungkot ka, pakiramdam mo may mali sa'yo. Ang balance ay nasa pagtanggap. Okay lang na hindi okay. Normal lang ang lungkot, takot, o inis paminsan-minsan. Kapag tinanggap mo na parte ng buhay ang lahat ng emosyon, mas lumalakas ka. Hindi mo kailangan na maging masaya palagi, pero kaya mong piliin na hindi ka kontrolado ng nararamdaman mo. Doon mo makikita ang totoong balanse at kapayapaan ng isip. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like. Malaking tulong yon para mas makita rin ito ng iba na baka kailangan din ng mensaheng ito. At syempre, nagpapasalamat ako sa oras at atensyon na ibinigay mo hanggang dulo. Kung bago ka pa dito sa channel, isipin mong mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa emosyon, pag-unlad, at mga simpleng paraan para mas maging matatag sa araw-araw na laban sa buhay. Salamat sa panonood at sana dalhin mo ang mga natutunan mo ngayon sa totoong buhay. Tandaan mo, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay sa paligid. Sapat na alam mong kaya mong hawakan ang sarili mong isip at damdamin.